So hello guys. For the fourth quarter, another learning in technology and livelihood education for grade 7 students. So in fourth quarter, we will tackle all about introduction to industrial art. So mga basics, di ba? Nasabi ko na dati na kapag basic, important ones, it can be easy but not all the time. It is the fundamental, importanteng malaman natin. Okay? Because it is the foundation of learning. So, hindi mo malalaman yung mas mahirap kung di mo alam yung basic. Okay? So, for week 1, lesson 1, nahati natin siya sa dalawa. So, part 1 and part 2. So, let's start. When we say industrial art, ano nga ba yun? So, ano-anong mga services? What are the services related to industrial art? But by the way, ano ba? What is industrial art? So, industrial arts is a wide range, diverse range of skilled trades that form the essential foundation for creating, maintaining, and repairing the physical world around us. So, walang globalization na mangyayari na magiging successful kung walang mga skilled na mga tao na nandoon sa industriya. So, yung industrial arts education ay naging popular kasabay ng globalization. So, nag-start siya, naging sikat siya noong early 90s, 1990s, as an alternative for students na gustong matuto. So, pag sinabi natin trade school dati, mas kilala yung word na trade school bilang vocational school. So, di ba dito ang vocational school na may certificate na nagbibigay ng national certificate ay ang TESDA. So, ano yung purpose niya? So, the purpose of industrial art classes include teaching students specific skills. So, yung mga naunang skills dati is automobile repair, furniture, woodworking. So, ngayon, yung meaning ng industrial arts ngayon is marami. May mga technical and specialties na skills na. So, later on, malalaman natin kung ano-ano mga services ang in-offer na related sa industrial art. So, palaging tatandaan, kapag may demand, kailangan may supply. So, kung may demand para sa industrial art, dapat may skilled tayong ipoproduce na mga future generation para sila yung pumalit. Diba? So, ano nga ba yung history? So, history of industrial art. According to the Journal of Technology Education, industrial arts began as early as prehistoric times when humans first developed tools. So, since may tools, dun pa lang, wala pang word na industrial art. Pero, meron na nga ganun. Unconsciously. So, formal instruction, di ba, may Mason. So, nandun pa, kasama yun sa industrial art. So, formal instruction for industrial art arose during the late 80s, so 18th centuries, and 1800s, and consisted of manual training for trades in manufacturing. So, di ba manual training, ibig sabihin mano-mano, wala pang masyadong machine. Pag sinabi naman nating trade, siyempre yung mga vocational skill na talagang mano-mano. Tulad ng woodworking. Yan yung isa sa best example noon. So, ano naman yung purpose ng industrial arts? Industrial arts incorporates societal factors such as technology with personal career development. A student trained in industrial art contributes to the advancement of society regardless of whether the career is in manufacturing or design. So, here are the sectors related to industrial art. Number 1, so construction sector. 2, electrical and electronic sector. 3, heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration. 4, metals and engineering sector. And 5, automotive and land transportation sector. So, hindi ko na iisa-isahin yan. So, bigay na lang natin yung pinaka-important. So, disclaimer lang po, ako ay isang food tech major na kailangan magturo ng industrial arts and marami pang strand na related sa TLE. Pero, siyempre, ang lahat naman ng bagay ay pinag-aaralan. Kaya, samahan niyo ako at tayo'y matuto. Okay? So, construction sector,
So, kapag ko-construct, lalong-lalo ng mga bahay, ay, lahat ng mga related doon, dyan yan sa construction sector, tulad ng construction, painting, furniture making, carpentry, masonry, tile, and setting plumbing. So, nagpapagawa ka ng bahay. Okay, actually, ang industrial arts naman, andun yan, halos lahat. Pero yung pundasyon ng bahay, dito tayo sa, yan ang pinaka-related sa construction sector. Tulad ng mason, foreman, pintor, yung mga designer sa loob, interior designer, and many more. So, sa number 2 naman, electrical and electronic sector. So, paano natin i-differentiate yung electrical sa electronics? Pag sinabi natin electrical, ito yung linya ng kuryente sa bahay. From dun sa yung sa linya ng sa Meralco, di ba? And then, may kontador kayo, yung distribution nun, sa may, ano ba tawag yun, sa switch box ba? Yung sa may circuit breaker, yan yung ginagamit ngayon. And yung daloy, computation nun, kung paano yung distribution, may ilaw dito, doon naman yung saksakan ng ganyan, saksakan ng mga furniture nyo, appliances, ayan yung electrical. Pag sabi naman natin electronic sector, ito yung may mga kinalaman sa mga may gadget. Ba? So, kapag katulad nito, electronic products, assembly, and servicing. Pag sabi electronic products, ito yung nag-assemble ka ng maliliit na mga part ng gadget. Tulad din sa cellphone, yun. Diba, indaman dyan sa ibang bansa. Ay naman yung mechatronics. Ito yung medyo bago-bago pa lang. Mechanical, ibig sabihin may gumagalaw. And electronic, ibig sabihin may part. Ang pinaka-best example niyan, yung Arduino. So, may pipindutin ka or meron kang gagawin para gumana yung maging automatic or automated yung isang bagay. So, yun. Parang nanggaling siya sa word na mechanical and electronic. Okay, so napakalaki talaga ng industrial arts. Para sa grade 7 student, syempre, ang ibibigay natin is yung general. At mas papadaliin natin para mas mag-gets nyo. Okay? Okay, number 3, heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration. So, ito naman ang may kinalaman sa temperature. Yung, pag ikaw bibili ka ng aircon, alamin mo yung sukat ng kwarto mo na paglalagay ng aircon para alam mo kung anong horsepower ang dapat. Pangalawa, kung inverter ba o hindi. Nandyan yan. And then pangatlo, kung hindi ka marunong mag-install, mag-window type ka kasi mas madali siya. Pag marunong ka mag-install, pero magpa-install ka na rin kung split type kasi ang split type hindi basta-basta yan. Pwede siyang masira or sumabog. So, ganun yun. Kaya ngayon maraming mga nagpapalinis ng aircon, 'di ba? O kaya nagpapagawa ng refrigerator, 'di ba? Sobrang init. At by the way, ang Freon ay isang brand, hindi po siya ang nagpapalamig, brand 'yon. Ngayon, yun talagang mismong yung nagpapalamig doon, ang tawag doon ay refrigerant. Sabi rin ng classmate ko when I was in college. Okay? Pero since sikat na brand yung Freon, yun ang laging ginagamit na word. Pero refrigerant talaga yun dapat. Okay, metals and engineering sector. Ito naman yung gas metal arc welding. Iba-ibang uri ng welding. So, gas arc welding and shielded metal arc welding. Ito yung kadalasan pagka mga iron lang, yung mga bakal ba. Ito yung ginagamit yung shielded metal arc welding. Pero yung mga gumagamit na sila ng gas, yun yung medyo pang malakasan na ibig sabihin para mas madali at di na mag-overheat. Ito yung mga ginagamit. So, depende kasi ito sa kapal. For example, ang gagamitin mo ay stainless ang i-welding mo. So, hindi mo pwedeng gamitin yung ginamit mo sa gate na gawa sa bakal. Kasi may manipis at makapal. So, lahat yon ay inaaral dyan. Kasi in demand. Okay, number 5, automotive. Pag sinabing automotives, sabi may kinalaman siya sa sasakyan. Iba yung motorcycle kasi small engine yon. Isa naman yung automotive servicing, yun yung apatang gulong o mga truck, di ba? At dito rin papasok yung driving. Di ba, napakalaki ng sektor ng industrial art. And maybe in the future, pwede pa siyang madagdagan, di ba? So, industrial art and specialization. So, dyan papasok. Kung demand siya, kailangan ng supply. Dyan tayo papasok. So, career choice involves some of the most important decisions of person's life. Siyempre,
Ang career natin magiging tayo yan, idudugtong sa pangalan, panghabang buhay natin yung gagawin. Kaya dapat choose your career that will make you happy. Parang naglalaro ka lang, ganun. Pero yung pala, skill mo na yon, di ba? So, it does much determine his or her standard of living. So, dito rin, magkano ba sweldohin mo? Ano bang itatawag sa'yo, di ba? So, even more importantly, his or her style of life and much of his or her happiness. Dapat pagka pumili ka ng isang career, lalo na sa mga mag-grade 11 and 12 students, ayun na yung training ground nyo. Kahit na grade 7 kayo, dapat inaalam nyo na kung anong gusto nyo pagdating ng panahon, di ba? Okay. So, dito papasok si TESDA. Alam nyo ba na maraming mga bachelor's degree na kumukuha pa rin ng TESDA para magkaroon ng certificate, national certificate? Kasi kapag may skills ka, ayan ang in demand. Lalong-lalo na kapag gusto mong mag-abroad. Okay? Pero siyempre, kapag meron na kayong pera, dapat hindi lang kayo dun sa abroad, no? Pagka kumuha kayo ng sapat na pera, mas maganda magtayo pa rin ng negosyo dito sa Pilipinas or ituro nyo rin ang nalaman nyo dun sa abroad para mas lumawak pa yung mga skilled worker nating mga Pinoy. So, TESDA is short for the Technical Education and Skills Development Authority. Ito yung government agency that manages and supervises technical education and skills development sa Pilipinas. So, ito ay nagawa pamamagitan ng Republic Act 7796, otherwise known as Technical Education and Skills Development Act of 1994. So, 1994 talaga sa naging batas. So, kapag may batas, isasagawa at may pondo. So, ang TESDA ay importante kasi nakakapag-provide siya ng technical education or yung trades, di ba? Trade art dati, nung mga early 90s, ayun yung tawag sa kanya. Pero ngayon, vocational na. So, nakapag-provide siya ng short courses and training para sa better employment opportunity nating mga Pilipino. So, ito yung mga trainings na meron sa TESDA na related sa strand ng industrial art. Dami, no? Tile setting, transmission line installation, shielded metal arc, welding, plumbing, furniture making, motorcycle, mechatronics, driving, NC2, diba? Sobrang dami. Automotive servicing, NC1, NC2, and many more. So, always remember, ang sabi ng 14th Prime Minister ng India, grabe ang India, diba? Bigla silang umunlad pagdating sa industriya. So, the more we give importance to skill development, the more competent will be your youth. So, magbigay tayo ng importansya sa pagde-develop ng skills at isa doon ay ang pagbibigay ng importansya sa subject na technology and livelihood education para mas maging competent ang ating mga kabataan, which is kayo yon. So, pag kayo ay competent, mas maraming skills, mas madali humanap ng trabaho. So, yun lang at ipagpapatuloy natin to sa susunod ng araw. Babush and God bless!